Leni Robredo versus Sara Duterte. Ugong-ugong ngayon. Wala pang 2028 election. Pero malakas na ang Tanjiri. May sariling eleksyon na. Hindi ha? So dito tayo. Leni Robredo versus Sara Duterte. 2028 election daw. Nako. Isang lugaw ang iboboto nyo. Okay lang, Genie. Isang lugaw, kaysa naman sa iboto namin kawatan. Na? Di bali ng lutang, di bali ng lugaw, kasi pag pinitik mo yan, malimpungatan yan. Yung kawatan, aggressive. Hindi mo na kailangan pagsabihan, hindi mo na kailangan pitikin, wala ka ng pera sa bayan. Ya? Di bali ng bumoto kami ng lugaw o lutang, at least, walang confidential fund. Ya? Tanungin nyo, Mama Leni Robredo, may confidential? Nga, wala. Parang si ano yan, Plavier. Ya? Si Juan Plavier. Yan lang yung bukod tanging senador. Walang confidential fund. Walang business trip sa ibang bansa. Walang pondo sa PDAP. Mama Leni, walang konfe. Di bali nang bumuto kami sa lutang or lugaw na sinasabi ninyo. At least hindi kami nanakawan. Ya? Aanhin namin yung hindi nga lutang, bobo naman at kawatan naman. Ya? Di ba si Juan Plavier? 'Yon, idol ko 'yan. Di ba? Ito pa. Mga kababayan. Ugong-ugong at usap-usapan ngayon ang maagang pagkumpara. Di ba? Ito, mga kababayan. Pinapanalo na ng Tanjiri. Si Sara. It's Sara versus Leni sa 2028 presidential race. Kung ang latest Tanjiri survey ang pagbabasihan, lamang ang current VP pero mapapataob siya ni Leni kung i-endorso ni PBBM ang dating Vice President. Nako. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante Radyo. Sa totoo lang, kahit hindi na i-endorse ni PBBM si Mama Leni, ako pa lang mismo nagsabi sa inyo mga kababayan, kung wala i-endorso si PBBM, I will support Leni. Mark my word. I will support Leni. Di ba? Hindi pa man nakauupo ang mga nanalong kandidato sa katatapos na midterm elections, sumasagitsip na sa init ang usaping eleksyon sa 2028. Ang ilang estudyante at vendor sa Intramuros, Maynila, may kanya-kanya ng pambato. Sa 8 na aming natanong, tig-3 ang pumili kina dating Vice President Leni Robredo at Vice President Sara Duterte. 2 naman kay Senador Bongo. Dumilenio, Bongo po. Vice President Sara. Bagay na hindi naman nalalayo sa resulta ng mobile-based survey ng Tanjiri nitong June 20 hanggang 22. Sa senaryong binuo ng Tanjiri sa kanilang survey, lumabas na tie o mas malalamangan pa ni Robredo si Duterte ng hanggang 2% kung i-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos ang dating Vice President. Parehong abogado sina VP Sara at Robredo. Si Sara naging mayor ng Davao City. Si Leni uupong mayor sa Naga City simula ngayong Lunes. At kung pagpapanday ng batas ang pag-uusapan, naging miyembro ng Kamara si Robredo. Si Sara, naging presiding officer ng Davao City Council. But wait, there's more. Dahil ngayon pa lang, lumabas na rin sa survey kung sino ang mga patok na tandem para sa 2028. Saan kasi sa Tanjiri survey na 90% ng mga pumili kay VP Sara sa presidential survey ay mas pinili si Bongo bilang Vice President. Ganon din naman sa mga pumili kay Robredo bilang Pangulo, si Bam Aquino ang kanyang Vice Presidente. Ang pagtaas ng mga pumili kay VP Sara sa presidential survey ay bunga ng solidong suporta mula sa Davao at Northern Mindanao regions. Pero malakas din ang hatak ni Robredo sa Bicol Region, Metro Manila at Calabarzon. Pero teka, meron pa. Natukoy ng Tanjiri survey si Senador Ko bilang wild card sa pagkapangulo sa mga pumili sa kanya bilang presidente. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, ito lang ang gusto kong i-comment. Ganito yan eh. Sa totoo lang, mga kababayan, hindi ko po lubos maisip. Lalaban ako. Lalaban tayo. Yeah? Sabay-sabay nating linay-linayin. Sabay-sabay nating busisihin
Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, bigyan ko kayo ng example lang. Nung nakaraang eleksyon, sa midterm election, senatorial election, doon tayo sa senatorial election magbe-base. Kung naalala ninyo, sikat din dati sa survey si ganito, si ganyan, nag-number 2, nag-number 3, nag-top 5 pa nga eh. Pero hindi ba kayo nagtaka na si Kiko at si Bam Aquino hindi lumabas sa survey pero pumasok sa top 2 at top 5? Diba? Hindi nyo ba naisip nung panahon ng eleksyon 2025 midterm election, number 1, number 2, number 3, ang taas ng mga ratings nila, nag-top 1, nag-top 2, nag-top 3. Hindi ba kayo nagulat na si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan hindi naman lumalabas sa top 2, top 3? Pero nalaman na lang natin sa eleksyon mapasok sa top 5. Diba? Ito ang tandaan ninyo, mga kababayan. Sabi ni Salsal Panelo, kapag Duterte country ka, ibuboto mo talaga ang mga manok na itinaas ni Duterte. Pero kapag edukado ka, may pinag-aralan ka at hindi ka bobo katulad ng mga DDS, hindi mo ibuboto. Bakit? Wala namang mga karanasan yung itinataas nila. Walang mga experience yung mga pambato nila. Yan ang sabi ni Sal Panelo. Tingnan ninyo, mga kababayan. It's good day and there's Tanungin ko kayo Panelo to DDS. And sa tingin ko, si Bam Aquino at si Pangilinan, kaya nakapasok yan because of the Gen Z and the millennial voters. Because these are the people who are educated. Kita nyo? Kita nyo? Sagot ni Panelo? Sa tingin ko, kaya si Kiko at si Bam nakapasok yan dahil sa Gen Z. Mga kabataan na bumoto sa kanila na mga educated. So, ibig sabihin pala, yung mga senator ni Sara, yung mga bumoto nun, mga DDS, mga bobo. Mga bobo pala. Bakit? Tingnan mo si Bam at si Kiko nakapasok kasi mga educated ang bumoto. Yung palang mga manok ni Sara na Duterte, mga bobo pala yung butanteng DDS. Ulitin ko And sa tingin ko, si Bam Aquino at si Pangilinan, kaya nakapasok yan because of the Gen Z and the millennial voters. Because these are the people who are educated. In other words, they are knowledgeable and aware of what is happening in this country. Yes! Ayaw nila yung alyansa. Totoo yan! Yung mga Gen Z, yung mga millennials, aware sila sa mga nangyayari. Bakit ka ba naman buboto sa isang kandidato na ultimo poste, walang naipatayo? Ultimo batas, wala pang naigawa. Baka pag pumasok yan or napasok yan, yung mga baguhan, magnakaw lang yan. Yeah? Ang failure ng administration. Yun namang kaliwa, ayaw din nila. Hindi punta sila sa PDP laban, tatlo lang o dalawa lang ang gusto nila doon. The rest, hindi nila type for whatever reason. Ako rin ganun. Kaya, diba? Ultimo, si Panelo hindi bumoto sa Duterte. Tandaan nyo kahit siya din daw. Ganun din daw ang gagawin niya. Ayaw niyang bumoto sa Duterte. Bakit? Kasi alam niya kung anong rason. So personally, meron ba ang mga PDP na hindi ka binoto? ay, hindi. Personally, ako, ever since, from the very start, sinasabi ko, hindi ako Duterte, ako Duterte 5. Meron kang Meron hindi. talagang, kasi each one of us has panukatan na tinatawag. We measure candidates on the basis of their record, credibility, reputasyon nila. May mga hindi nakapasa sa akin because I know them personally. I know them. Ganun din si Maraming hindi nakakapasa sa panlasa ni Panelo. DDS, look. Pakinggan ninyo si Panelo.
Batikan na yan, pumayat na nga eh. Alam niya. Siya na mismo nagsabi. Ayaw niya sa mga baguhan kasi hindi patok, hindi pasado sa panlasa niya. May binabasihan siya. Boboto mo yan. Bakit mo iboboto? Dahil tinaas ni Sara? Bakit mo iboboto? Kasi kapatid niya presidente? Bakit mo iboboto? Kasi pamangkin ni Digong? And ang tanong ngayon, pag nanalo yan, anong gagawin yan? Parang si Willie Rebillame? Yeah? Tsaka na lang ako gagawa ng batas kapag nanalo na ako. Kasi ang dami namang batas ginawa dyan, wala namang nangyari. Hindi ganun. Ang pagpasok kasi sa politics kasi mga kababayan, hindi kasi yan laro. Dapat qualified or qualify. Di ba, Sir Kenry? Oh. Ay sana, iba rin ang kanyang itinagdag, di ba? Iba rin si Presidente Duterte. But the point is, pag in-endorse, it doesn't mean na butuhan mo. Kaya tayo merong brains eh. Di ba? Ang ginawa nitong dalawang Gen Z saka millennials. Since hindi nila gusto yung tatlong sides, hinanap nila yung hindi corrupt. In fairness to the two, wala naman silang record ng corruption. Si Bam saka si Kiko Pangilinan. The only pwedeng masasabi mong fault nila is they present themselves as the only righteous people in the world among the political landscape. Kung baga, masabi silang parang bigot na ang dating nila. Pero as between them and mga tiwali, na alam nating hindi na dapat talaga alala, yung mga edukadong butanteng bata, nilagay sila. Kaya sila nanalo. Yeah. As what Attorney Panilo said, mark it on your brain cells, mga DDS. Hindi porket binoto ninyo kasi inendorso ni Sara, hindi porket gwapo, magaling tumambling. Hindi nyo pa ba nakita si Robin? Hindi porket pulis noon, ang utak pulbura naman. Yung pamagat na lupang hinirang, ginawang bayang magiliw. Hindi nyo pa ba kayo nakita kay Bato? Hoy! Yeah? Hindi nyo pa ba nakita? Hindi nyo pa ba na-experience kay Bato? Hindi porket magaling manuntok. Gawin mo ng presidente. Tingnan mo aso ko. Tama ba, Agata? Hindi porket magaling na artista, maraming supporters, maraming subscribers, ibuboto mo na. Kaya nga, sabi ni Attorney Salsal Panelo, Gen Z, Millennials, hanapin ninyo kung ano ang tama. Diba? Ganun yon. Iboto ko si Bato kay senador na noon. Ang tanong, ano bang ginawa niya Senado nung senador siya? Diba? Hindi na, no? Hindi na daw iboto. Iboto ko si Bongo kasi nag-iikot yan, namimigay ng gamot. Pera niya ba? Galing din yan sa batas. Galing din yan sa tax ng taong bayan, di ba? Iboboto pa ba? Ayaw. Hindi na. Ayaw na iboto. Ayaw na nga. Tingnan nyo. Yung wolf ko, nagsalita na. Iboto ba natin? Ayaw. Agata! Iboto ba natin si Bongo? Ayaw niya. Hindi na. Ayaw na. Si Sara, iboto mo ba? Sumagot ka. Hindi? Ayaw? Bakit? Magnakaw lang siya? Oo nga. Yeah? Ultimo aso. Nagsalita. Ayaw mo kay Sara. Kakagatin mo siya. Tingnan nyo yung aso ko, ha? Anong sagot mo kay Sara? Iboboto mo pa ba? Ayaw na? Ayaw mo kay Sara? Pangit ba siya? Sinong gusto mo? Si Mama Lenny? Diba? Kita, Mama Lenny ba gusto mo? Sino? Mama Lenny?
Oh, very good. Di ba? Tingnan no, ultimo aso. Wala pang kamuwang-muwang, 3 months pa lang yan. Wala pang kamuwang-muwang yung aso ko. Oh, hep hep. Hooray! Wala pang kamuwang-muwang yan. Alam na niya ang kinabukasan niya. Di ba? Very good, appear. Pakpak, pakpak. Appear na, appear. Very good. Yeah. Kaya yun po yun, mga kababayan. Ultimo aso, walang kamuwang-muwang sa mundo. Si Sara, iboto mo hindi? Hindi? Ayaw mo nga. Di ba? Ayaw niya iboto si Sara. Magnakaw lang daw. Si Mama Lene. Hoy, si Mama Lene, iboto mo? Oo daw, gumaganon-ganon eh. Sabi ni Mike, maka-oligarch tong bading na to. Alam nyo, wag nyo nang isali yung mga oligarch na yan. Kasi kahit si Digong, mayroon din mga kaibigang oligarko. Tigilan nyo nga ako si Michael Yang. Oligarko din yan. Ang ina nyo, ang bubobo ninyo, mga DDS. Pag narinig nyo sa balita, ganun na yun. Subukan nyo rin mag-search. Hindi yung makarinig lang kayo sa mga vlogger na sumuporta kay Digong na bobo naman yung mga yun. Yeah. So yun lang mga kababayan. Hindi na natin masyadong pahabaan, no? Ito pala, panghuli. Bago tayo mag-end, mga kababayan. Ito yung panghuli nating pag-uusapan. Nako, magulat kayo dito. Ano nga ba ito? Sara, nahuling nagsinungaling. Huli pero hindi kulong. Bakit?